Kapos na kapapasok ng pong balita, isang magnitude 6.8 na lindol ang yumanig sa ilang bahagi ng Visayas bago pong magtanghali kanina. Base sa ulat ng US Geological Survey na itala ang sentro ng lindol, 71 kilometro mula sa Bacolod, Negros Occidental at naramdaman din ito sa Dumaguete, Negros Oriental at Cebu. Ang karagdagang detalye kaugnay niyan maya-maya po lamang. Pero sa punto po ito, mga kapuso, kausapin po natin ang isa nating kababayan. Sige, mamaya po, kakausapin natin at kakamustahin po natin ang mga kababayan natin na apektuhan ng naturang lindol. Alright, nasa linya na po siya ng telepono. Anel Tayaw, nandiyan ka ba sa linya? Yes, hello. Oo, Anel, magandang tanghali. Si Pia Arcangel po ito. Oo. Yeah, hi. Hi, Anel. Balita ko, nasa Iloilo ka ngayon? Yes, nasa SM actually in particular. Okay. So, naramdaman mo ba itong lindol? Dahil malakas daw yung naging pagyanig. Paki-describe sa amin. Oo. Naglalakad ako sa may food court and then ang una kong napansin, tumatakbo na yung mga tao. Ikaw and then yun, naramdaman ko siya. So, yung nakita mo, yung mga ilaw ba? Talagang nagsisway? Pati ba yung mga table, yung mga mesa? Hindi naman nagsisway. Although yung isa kong companion, may nakita siyang nalaglag from the ceiling daw. Na ilaw? Hindi ko lang alam kung ano yung ba yun or baka fixture. Okay. Tapos, kasi nagtago kami sa ilalim ng table. Okay. Yeah. Kasi yun ang sinasabi ng ibang mga eksperto na magtago muna. Pero kung kayo, nakatago kayo doon sa ilalim ng table, yung iba, nagtakbuhan palabas. Oo, dumiretso na yung karamihan, dumiretso na sa exit. Matagal ba yung earthquake? Oo, parang ilang seconds din, parang mga 20-30 seconds din siya na naramdaman. At so nung huminto na yung pagyanig, agad na kayong nagsitayuan at naglakad palabas? Ano, sorry? Nung huminto na yung pagyanig, anong ginawa po ninyo? Nung huminto na, pinalabas na lahat sa SM, pati employees. So, lahat ngayon, nasa gilid lang, sa parking. Pero, so nung nakalabas na kayo ng kalsada, sa mga, dyan sa paligid mo, wala ka naman napansin na mga poste na nalaglag, hindi naman ganon? Wala naman. Mukha namang walang damage na ganun kalaki. Okay. Mas matagal lang talaga yung lindol. So ngayon, kamusta na ang sitwasyon dyan? Yung mga tao ba nasa kalsada pa rin? Although kanina pa to, no, bago magtanghali? Ano na? Sorry? Yung mga tao ba? May mga tao nasa kalsada pa rin? Or may mga nagsibalikan na sa loob ng mga gusali dyan? Hindi pa. Dito sa SM hindi. Nandito pa rin kami sa labas. Okay, pero yung... sinaranan nila eh. Okay, nakikita mo yung mga ibang building dyan? Kung nakapasok ba yung mga tao? Oo. Hindi, nasa labas pa rin sila. Nasa labas. Pero mga ilang minuto na ba nakalilipas? Kasi ang information na namin bago magtanghali. So, mga 15 or 20 minutes. Okay. Meron na ba kayo nakikita mga authorities o mga opisyal na paparating sa lugar para sabihin kung anong dapat gawin? Dito sa area namin wala. Pero yung mga security ng SM, pinapaklear na ng mga tao. Okay. Yun. Alright, yung mga pero iba kasi parang bumabalik pa, hindi na nila pinapapasok. So, Anel, ikaw ba ay talagang residente ng Iloilo? Ano? Residente ka talaga ng Iloilo? Taga dyan ka talaga? Hindi. Taga Quezon City ako. Okay. Ano so, lang to? Oo. Nagbabakasyon ka lang? Oo. At na-tsempo? Bukas lang uwi. Okay. O sige. So, kasi tatanungin ko sana, no, kung dati nakaranas na kayo ng lindol dyan sa Iloilo. Pero, sige, nako, Anet, maraming salamat sa iyong pagkwento sa amin. Okay. Mag-ingat kayo dyan. Si Anel tayo po, nakausap po natin live mula sa Iloilo.